Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang paligarong tapat, babayarong banal, Kristiyano Manyakis, hindi umihindot na walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ang aktivistang, ang solterong tibak, ang aktivistang nag-iisa, ka Dennis Reyes. Nag-iisa talaga. Oo. No. Anyway. Aktivistang solo. Tangin nagrarally mag-isa. Yung mga nagrarally, dala signboard. No, but speaking of the DDS, eto na naman sila. First, there was Gutesa. Now, there's Saldico na lumalabas pala na DDS pala si Saldico. Noon pa, alam na ng lahat. Ay, hindi ko alam yun. Yung pala si Ako Bicol, DDS pala yan? Yes. Ayun. Kasi remember, noon pa kumikita yan. One, dahil niya doon sa gilabas si Gutesa. Oo. Napeki walang ang notaryo. Okay. Naungkat yung kay Adol Mawanay. When it comes to credibility, wala na credibility yung witnesses ng opposition. Totoo naman. Especially because of the circumstances behind it. Okay? Yung kay Saldico kasi, tama si Ping. Walang probative value. Sinong Ping? Sorry, sinong... Ping Lacson. Ping Lacson. Si Senator Ping. Walang probative value kasi unang-una, video. Well, it's not under oath. Second, not under oath. Oo nga, no? Yes, second, he's a fugitive from justice. Yes. Mahirap maniwala sa... Mahirap maniwala. Kasi alam mo, nagtatago. It might be, posibleng ito self-serving, ganyan, and all that. Tapos, hindi pa personal. One, it's not under oath and hindi siya personal. Iba yung personal kasi, one, na-judge mo yung tao. Ano yung deportment niya? Nakikita mo mata sa mata, nagsisinungaling ba to o hindi? Parang si Gutesa, di ba? Nung humarap, huling-huli nila na puta hindi pwedeng pagkatiwalaan. Di ba? Alam mo si Saldico reminds me of Tebes. Di ba si Tebes gano'n ang ginagawa dati? Oo, ganun din. Video diba? na video, oo. Oo, ganun din. So, that's another thing. Dahil ginawa na ni Tebes noon, wala nang timbang ngayon. Oo. Kasi di ba, ang simple, sagot lang nun eh. Kung totoo yan sinasabi mo, umuwi ka, humarap sa Senado, say it under oath. Oo. Di ba? O ito pa lang yung circumstances, ha? Yung kung ano yung sinabi niya. Unang-una, daming hindi nagmamatch. Una, mali-mali yung schedule. Sabi niya, nasa abroad siya nung nilabas, nagsalita si Bibi. He was here! Hindi totoong sinabi sa kanya, huwag ka nang uuwi. Nasa Pilipinas siya, tumakas siya. During investigation, nung siya na naiipit. Second, ito ang pinaka-importante sa lahat. Bakit idadaan sa BICAM yung 100 billion? Saan ba dapat dumadaan yun? Ganito, kung ikaw yung presidente, bakit mo idadaan sa BICAM? Eh di, dadaan ko sa OP. Pwede mong ilagay sa National Expenditure Program. Ikakasam mo na agad doon sa budget. Ano para hindi naman scrutinize o may karapatan siyang gawin yun? May karapatan siyang gawin yun. Paano may scrutinize? Kahit na i-scrutinize ng Congress, pinasok mo na sa National Expenditure Program, tapos na. madali nang lusutan yun. Diba? Second, and ito yung ano pa ni Ping na kung nando na kung kayang ilagay sa expenditure program, bakit pa niya kailangan ng BICAM? Para niya pang pinaikot, di mo para sa dumiretso. Second, 100 billion, hindi ba ang nag-veto nga ng 100 billion? Nag-veto nga si Presidente, 164 billion. Siya nga yung nag-veto ng 164 tapos naglagay pa sa, inano pa niya for later release. More than 100 billion din. Kung talagang kanya yung 100 billion, bakit niya gagawin yun? Actually, maliit na halaga yun eh. No. Kung talagang magbubulsa ka, that's loose change. Hindi, tsaka ito
bakit mo ilalagay sa national expenditure? Ito pa, kung ikaw presidente, bakit mo ilalagay sa national expenditure program? Ang gagawin mo lang, utusan mo lang lahat ng cabinet secretary, tukahan mo. Oy, tangina mo, mag-abot ka sa akin ng 2 billion. Oo nga, no? Problema mo, paano mo gagawin? Kung ikaw yung DNR, hindi mo nga kailangan ilagay sa budget eh. Tangina, pigain mo lang yung mga nag-a-apply ng ECC eh. Oo. Pigain mo lang yung mga mining company eh. Oo, Tangina, 100 billion na yun. Madali lang yan. Madali lang yun. Madali lang yan. Di ba? Ikaw yung PRA. Putang ina yung mga reclamation, yung mga construction, pigain mo lang yan. Hindi kailangan lumabas sa budget. Sa permits lang, shoot yung 100 billion. Permits alone. Processing. Puta, sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa nga. Oo, companies yan eh. Hindi pasok yung mga pinagsasabi niyan. Alam mo kung sino pa ang, ito mabigat kung sino ang nag-propose na wag nang i-table ang testimony ni Saldico? Sino? Si Bato. No shit. No shit. Si Bato ang nagsabi kay Ping na walang probative value. Si Bato na nagsabi. Yes. Ano yan, naglalaglagan sila? Bakit dating tatanggapin yan sa Zoom hindi nag-oath sa atin? Oo. Wala siyang masasabi na po pwede nating gamitin. Teka muna, that makes me confused. Why would Bato say something like that? Trying to curry favor with the administration? Kasi laglag na siya. I mean, hindi. Siguro, logical. Pero the point there is, sila na, hindi pa magkasundo. Tapos ito, sino naniniwala? May naniniwala ba? Parang wala eh. Kasi kahit looking at yung mga news, parang wala eh. Wala. Ang nagpupumilit lang yan, si Amy, mga DDS, si Marcoleta, puta. Inaano pa nga, ipinupush pa nga yung wala na namang restitution, wag magsusoli ng pera yung mga diskaya eh. At mapilit siya doon Oo nga, pilit niya siya doon. Hindi siya nahihiya, sabihin yan eh. Hindi, actually hindi siya nahihiya. For me these people are under the wrong impression that as if people actually care about their opinion. Diba? Mabaho ang pangalan ng reputasyon ni Marcoleta eh. They call him Cubeta, they call him all sorts of things. Tangina niya, matatanggal na nga siya sa Senado eh. Paano naman? Ako kasi meron siyang campaign contribution. Nag-motoproprio na puta. Unang-una, siya yung umamin eh. Tangina, mukhang si attorney may magpa-file ng kuwaranto eh. Saya yan. Saya yan. Shoot sa banga yun pag kuwaranto kasi Supreme Court na yun. Wala nang areglo yun. Maano na sila, they're probably giving it their all. Naghahanap siya. Mauubos sila. Ilan sila ngayon? Siyam? Tanggal ang 6 eh. 3 maiwan. 3 maiwan? Alam mo, nagulat ako si Angara tsaka si Grace po na damay. Grace po. Excuse me. Kasi, di ko akalain. Tama rin si Ping sa sinabi niya eh. Kala ko malinis eh, itong mga to. Hindi, pero tama rin sinabi ni Ping tungkol doon eh. Na? Unless, sinabi niya kay Bernardo, you have to show proof. Yeah, the ledger. Not just ledger, you have to show proof. Kailangan hindi lang yung ledger, like anong program yung pinanggalingan, saan, yung money trail. Well, at least tumulong ka para investigahan ng DOJ yung money trail. Katulad ng ginawa ng DOJ kay, actually, ombudsman eh. Totoo yung sinabi na, puta, makukulong na bago magpasko si Cheese tsaka si Joel. Tsaka si Jingay. Tsaka si Bong Revilla. Kawawa naman si Jinggoy. Kulungan na naman. Nakakulong na nga yung tao, yan na naman. Sa kanila natagpuan yung money, sa kanila may money trail. Sila doon. Si Jinggoy, ma-iffy. Kasi si Jinggoy magaling na operator eh.
Di, ano yan? I'm not sure Puprotektahan kung may kaya, money trail. puprotektahan Pero niya ng ano? definitely, Tingin ko lang definitely si Cheese, si Joel Villanueva. Bong, tsaka si Joel Villanueva, sabi, may money trail. Kasi gumagamit sila ng bangko, hindi eh. Natago sa ilalim ng unan. Puta, rumerenta ang balita, rumerenta ng kondo na walang laman kundi pera. Putang ina, dami Bumibili nun. ng kondo. Doon na lang itambak yung pera. Ah, Kesa ilagay mo sa bangko. yes. Yung chismis, parang si Binay. Ha? Si Binay? Oo. Puro cash, tapos nilalagay sa pader. Seryoso sa loob ng pader ng bahay. Hindi, remember kung bakit nag-demonetize? Nagbago tayo ng currency? Oo. Kailan yun? oo. Bago mag-eleksyon. Para puta ma-devalue lahat ang lahat na ninakaw na pera ng mga Binay. Oo, wala ng tao. Puro hayop ang nakalagay sa pera natin Yeah. bago. Diba? Pero di ba they were still accepting the old money? No, nilagyan nila ng nilagyan nila ng time frame yun. O kailan mo lang Nilagyan nila ng magagamit? deadline yun. Pagka hindi mo napapalitan ganitong araw, wala nang silbi yan. Tangina, billion yun na cash. Hindi dadalhin mo Nasunugan ngayon. sila. Oo. Eh di ano yung kakartilyain mo sa bangko yun. Eh di booking na booking ganun. Oo. Kaya nasunugan ang chismis, nasunugan ng malaking pera si Jojo. Kaya na medyo napilayan yung napilayan yung presidential run. Nagtakbo ng ano? Properties. I don't get it. Anong ibig sabihin takbo ng property? Okay, kasi may mga properties siya na nakapangalan sa iba. Ah, natakbuhan pa siya. Oo. Ginawa, i-dispose. Nako! Na hindi kanila. Pero technically, nasa pangalan niya, hindi kanila. Oo. Dinispose, tapos lumayas, lumipad. Nako. Teka muna. And so, going back to our hindi credible si hindi credible itong si Saldico. Anong relasyon nito sa darating na rally? Pero pero walang probative value. Ibig sabihin, it's useless. It's useless. Okay. So, Useless. So, kailangan lumutang siya. Pumunta siya dito, sumumpa siya, ganon. Under oath. Under Yes. oath. Okay. So, that So, we being don't said, know if it's true or not. Pero chances are, it's not. oo naman. Kasi, hindi nagtutugma sa katotohanan. Nagsabi na nagsalita na si Claire Castro, nagkaroon na sila ng uy, ito hindi naman to chismis, pero there's an emergency cabinet meeting tomorrow. Bukas ng hapon. Yan. Para pag-usapan siguro mga bagay-bagay. Anyway, Kasi talagang desperate moves ng mga ng mga Duterte. And sabi nga nila, fear the man who has nothing to lose. So, you're preparing for the Monday, Tuesday, Wednesday. Oo. Na I think it will be really bad. Puta, isipin mo, ang JIL, ang Iglesia ni Cristo, mawawalan ng mga senador. Oo. Alam mo, ang hina rin nitong mga to eh. Tangina kung ako, pakakawalan ko si Kaanghel. Alam mo kasi desperate moves yan ng leadership ng liderato. So they're all shooting from the hip. Kanya-kanya shooting from the hip na yan sila. Kung ano na lang maibato, sige na lang din. Including the kitchen sink, tapon mo na dyan. Sige, ilagay mo lahat dyan. So kailangan mo, distrungkahin mo yan. Ang gagawin mo is give them a problem internal. Katulad ng Iglesia ni Cristo. Pakawalan mo si Kaanghel. Tapos sa problema. Suportahan mo si Kamark, tsaka si Kateni, And then that's tsaka si Kaloti. Oo. Wala Tangin na nag-away-away sa pamilya. Tangin na wala ng lakas si Ka Eduardo. Bakit? Kasi puta, ang kakampi ng mga iba nung kapatid niya, yung kalaban niya, gobyerno. Di tangin na walan sila ng lakas. Nagkaroon sila ng internal warfare sa loob. Tangin sa tingin mo, makakapalag pa yan? May intindihan pa ba nila kung ano nangyayari sa labas? Hindi, kasi survival na nila yun sa loob eh. Oo. So, hindi na sila makikialam. Ma-antique kasi Ka Eduardo nun. Hindi sila makakapanggulo. Actually, yun. Oo. Pagka ginulo mo sila, hindi sila makakapanggulo. Anyway. Sila lang naman ang delikado dyan eh. Hindi naman sila ganun kadami, but then they do have a little bit of a pull, honestly.
may pool kahit paano. Yun eh. Yung JIL, katulad nung kay Ka-Eddie Villanueva, tangina pagulpi mo sa manginginom. Hingi lang yan. Paabangan mo sa kanto, puta, pagulpi mo sa manginginom mo. Di ba? Hingi lang yan. O kaya yung mga inupahan nila na nagbasag ng sogo mga diba? paret naman yung mga yan Tangin naman batang hamog. Ikibuloy, paghahasa mo sa loob. Sa loob na nasa loob na Tangini, paghahasa mo. Tangini, may video na ginagahasa, tapos saka mo ilabas yung video. Sa mga... Tangini, binatalanta lahat yun. Magkakaroon sila ng internal problem. Di sila makakapanggulo. Kasi they have to put out their own fires Diba? Tangina si Kibuloy nakatuwad, tinitira ng preso sa to. Diba? Yung gano'n. Tangina tapos labas may video. Naku, parang ayaw yata manood nun. Hindi, pero puta, diba? Isipin mo, ano ang epekto sa kanila nun? Oo, mabigat yun. Masisira leadership nila Hindi na sila makakapanggulo. Totoo naman. Tangina si Joel. Maghanap kayo yung mga estudyante niya. Tangina, i-parade mo. Parade? Oo, raidin mo habang may kasamang bata, minor de edad. Tangina, walang kawala yun. Tapos yung puta, yung pag ni-raid nyo, yung may kasamang tabloid. Tabloid reporter. Kasama yung TV Patrol, yung mga gano'n. Abante. Diba? Abante pa naman ngayon anti-DDS ang Abante. Galit sa DDS yan Tapos yung puta parang nakakahiya, bibigyan mo siya ng t-shirt na isusuklob na gano'n sa ulo niya. Diba? Tanginin yung nakakahiya, nakaganon. Nakaganon. Sinigil na picture. Gano'n. Diba? Hindi ako yan. Ordinaryo kang kriminal. Tangina, di tapos lahat ng problema nila. Puta, itong gobyerno ni BBM, kulang sa kanila. Kulang sila ng birador na walang ya Kulang sa ang chismis nga kasi mabait daw masyado. Kasi bongbong daw mas mabait ang mga nila, ang mga operador nila. Actually sabi nila bongbong daw really conflict averse. Those were the words that they used to describe him. Puta, ko yan, I won't give him any conflict. Puta, bibigyan ko siya yung nakakatawa. Yung pagtatawanan ng tao, yung ganun. Kasi puta, yun ang pinakamasaklap yung pagka pinagtawanan ka, wala ka ng credibility no. Parang si Pamatong, pinagtatawan every time he runs for president, pinagtatawan. Nalala mo si Eli Pamatong. Diba? Pero remember, si Pamatong, nung nagsimula siya, MNLF yan. Oo. Tangina, tibay niyan. Tapos puta, biglang naging katatawanan. Oo. Nung naging katatawanan, wala na Nung bandang huli, naglagay siya ng spike sa EDSA, daming naplata, nagalit sa kanya. Tapos everybody was just laughing at him. Nuisance candidate, every time he runs, nuisance candidate. Tumigil na rin. Ewan ko, patay na yun. Probably. Ganun ang gagawin. Ako puta, ganun ang gagawin ko sa mga yan. Anyway, medyo ayan, sobra ng konti sa oras pero maraming salamat sa panonood at ayun ang pinag-uusapan ng topic natin ngayon hanggang sana like and subscribe po kayo tsaka kung meron kayong suggestions, meron kayong mga tanong, please do message us kasi ayan naman ang ating comment section. Pwede kayo dyan mag-comment kahit yun. Sana wag kayong mang-away pero sabi ni Ka Dennis okay lang daw so sige. Maraming salamat po. Ako po si RP Lazaro. Ito na naman ang solterong tibak, nagpapaalam, babalos. Thank you.